Pwesto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andito tayo ngayon sa Barangay Badak upang iatid yung serbisyo ni Bapa Baba na Project Tabang. Project Baba para sa sambayanan ng Dato Udin Sinsuat. Kaya tayo nagpapasalamat sa programang naisip ng ating buting mayor na si Abdul Maing Baba Abbas, kasi ito yung proyektong kailangan ng maraming tao. Kasi ito siya is one-stop shop na to siya eh. Kompleto na eh. May pamamahagi ng mga mga uni. And then alos lahat nandito na eh. Tapos yung sa IPSO nandito. Meron din silang pinamahagi. And then yung mapar, mga kambing pinamigay nila dito. Kaya napakalaki yung impact sa mamamayan ng Dato Udin Sinsuat, yung Project Baba. Kasi ito yung inaanap ng taong bayan ng Dato Udin Sinsuat. Na tayong magsiservisyo, simula kay Bapa Mayor, Baba Abbas, na iatid yung serbisyo sa baba. Kaya yan yung naisip niya na Project Baba, kasi serbisyong pagbaba sa maraming tao sa sambayanan ng Dato Udin Sinsuat. Kaya napakalaking tulong to sa sambayanan ng Dato Udin Sinsuat. Lalong-lalo na dito sa coastal area. Kasi itong sa coastal area, ito yung napag-iwan ng mga barangay na ang karamihan dito, nasa 70% ay IP yung mamamayan dito. Kaya dapat na mabigyan natin ng pansin ito. Kaya ito yung naisip ni Bapa Mayor na unahin, kasi alam natin na itong mga barangay dito sa coastal area ay parang ngayon pa lang sila nakakatikim ng kasaganahan. At ito na rin yung mga tao na naghihirap. Nakikita natin yung area nila dito napakalapad. Kaya yun, napag-isipan na rin namin ni Bapa Mayor na magawa ng mga proyekto, lalong-lalo na yung karsada papuntang upper, kasi yung mga produkto ng mga IP dito nahihirapan silang ibaba yung kanilang mga produkto. Kaya itong napag-isipan ni Mayor Baba Abbas, si Bapa, na proyektong baba, parang katugma sa pangalan niya na yung serbisyo ay baba, Project Baba, upang ibaba natin sa sambayanan yung tulong, yung serbisyo para sa masa ng Dato Udin Sinsuat. Kaya kahit ako, napapasalamat ako sa aking mayor sa kanyang pamumuno at sa pagmamahal ng sambayanan ng Dato Udin Sinsuat. Sukran, ang may patid ko lang sa taong bayan, ito na yung pangako namin ni Bapa Mayor kasama ng mga councilor na yung serbisyo para sa masa ay ibababa na namin sa sambayanan ng Dato Udin Sinsuat. Okay? Hanggang dito na. Yes, yan yung inaabol natin na walang maiiwan. Pero hindi lang natin kayang isabay-sabay dahil sa lapad ng Dato Udin Sinsuat, biro mo 34 barangays. Sa lapad. Kaya ito yung ginagawa is kumbaga pa inati-ati. Kung ewan ko sana man ang sunod dito. Parang sa Friday yata nasakwan kami sa Barangay Sibuto. Pero ang iba naman yun doon, iba yun dito. May mga proyekto kaming ginagawa na may tulong sa sambayanan. Ito na yun. Kumbaga pa first time to. Hanggang dito na lang. Okay, assalamualaikum. Magandang tanghali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga kapatid kong IT, Maguindanao, lahat ng tribo na nandito, Christian, kasi alam ko, sa area ng Badak ay nasa 70% yung IP na nakatira dito. Sa panahon ngayon, andito kami. Ngayon, kami naman ang magbibigay ng tulong sa inyo. Ito na yung paramdam na unang hakbang ng aking mayor na si Bapa Baba Abdul Maing Abbas. Ipinapatikim sa inyo ngayon kung ano yung serbisyong totoo at serbisyong may pagmalaki ng Dato Udin Sinsuat
para sa masa ng ating bayan. Kayo na taga Barangay Badak, ako napamahala ko sa inyo. Bakit? Dahil ang IP, pwedeng sabihin, nakadugo ko kayo. Kasi yung lolo ko, nakapag-asawa ng IP sa Matuber. Yung mga Belyo, halos kamag-anak namin yan. Kaya, malapit ang puso ko sa inyong lahat na mga IP. Nag-usap kami ng mapar. Di ako balakay ka. Lalong-lalo na yung mga farmers dito sa atin sa coastal, hindi lang dito sa Badak, kundi hanggang sa Tapian, ay dapat mabigyan ng serbisyong tama at serbisyong tulong na manggaling sa mapar. Kasi nung una, laging dumarating yung serbisyo o pamimigay ng uni or abuno sa mga farmers. Kaya iningi ko na dapat next year, kasi yung budget ngayon na ipamigay na nila, pero next year dapat dito naman sa atin may bigay yung tulong galing sa mapar. Memory na galing. Nakita ko yung daan or kung gaano kalapad yung lupa dito sa ating bayan. Lalong-lalo na dito sa coastal area. Nararamdaman ko rin kung gaano kahirap at gaano nahihirapan yung farmers natin dito. Dahil nakita natin kung gaano kataas yung bundok at lupa ng mga IP. Kung titignan natin ay walang daan kung paano nila may baba yung kanilang mga hani at paano nila matrabaho yung kanilang lupa. Kaya yung paghihirap ngayon ay nandito pa rin sa ating bayan. Kaya ako, naghahanap ako ng solusyon. Hinahanapan namin ng Bapa Mayor kung paano magawa ng karsada. Yung dito sa taas, kung paano natin, paano natin marating yung lupa ng mga kapatid nating mga IP na hindi sila mahirapan sa kanilang mga produkto, may baba sa ating bayan. At madala na hindi sila, kasi sa hirap ngayon, lalong-lalo na nagtatanim ng mais. Kasi yung nagtatanim ng mais, kung ano yung hirap nyo, yan din yung hirap ko. Kasi farmers din ako. Sa ganito kalayo, na kung ibaba mo yung mais mo papunta sa baba, siguro ewan ko kung simula sa taas pababa, ang bayad mo siguro isang sako, aabot siguro mga 80 pesos or 100 papuntang kalsada. Na magkano bang uni na mais ngayon? Magkano bang abuno? Halos tabla or OD ka pa. Lalo na kung may nagpipinance pa sa'yo, hindi pa sa'yo yung hindi mo sarili yung uni pati abuno. Parang nagtatrabaho ka na pinapayaman mo yung nagsusupply sa'yo ng uni pati abuno. Pero ngayon, siguro sa next year, sana magingi tayo sa mapar. Nandito man yung body natin sa mapar na napakagaling na bata. At saka nakausap ko na rin yung head nila na dapat natulungan yung coastal area na mabigyan yung mga farmers natin. Hindi lang farmers kasama yung mangingisda natin. Na bigyan sila ng pansin na kung ano man yung mga pangangailangan na may abot sa kanila. Kaya kung hindi man yung kami nakikita araw-araw or buwan-buwan na hindi kami nakakapunta sa inyo, nagtatrabaho kami kung paano namin kayo mabuild up at paano kami makabawi. Kasi ang hinanap natin dito is transparency at pagiging, kumbaga, yung gobyernong totoo na tumutulong sa inyo. Kaya, andito na. Ito na yung first na hakbang ni Mayor para sa inyo. Kami naman ang babawi ngayon. Ipapakita sa inyo ang lahat ng tulong na manggaling sa taas na direktang walang kulang na darating sa inyo. Pangalawa, alam ko, dito sa Natudin Singswat, nakikita nyo sa lahat ng live, yung ginagawa ko sa pagbabawal ng droga. Alam nyo, yung ginagawa namin ni Papa Mayor,
sa tulong ng Allah. Kasi ito yung nakikita ko na dito tayo magsisimula kung paano natin maging peaceful yung area, paano mawala ng problema yung pamilya. Ito yung isang nakikita kong sakit na itong droga. Kasi kung may anak ka na nakasali ng drugs, kumbaga pag gumagamit ng droga, magkakaproblema na ang pamilya dyan. Kasi mismo kayo na mga magulang, mismo sa loob ng bahay ninyo, ay mauubos yung gamit nyo. Dahil hanggat meron pa siyang makikita na maibenta sa loob ng bahay, hindi pa yan titigil sa pangunguhan ng gamit nyo sa bahay dahil sa kanyang bisyo. Pangalawa, pag wala na siyang makuha sa loob ng bahay nyo, diyan na siya magkakaroon ng problema sasama sa mga kaibigan niya, magnakaw na sa ibang mga bahay. Pangatlo, hindi lang yun. Pati kayo, hindi na tingin sa inyo na parang tingin na isang magulang. Hindi na parang isang tingin na isang kapatid. Dahil iba na yung pag-iisip. Maaaring pati kayo, pwede na kayong patayin. Dahil sila na yung pag-iisip. Bakit ko ginagawa to? Tayo yung second generation. Yung third generation natin, pag hindi natin ito matanggal, bulok na ang tao ng Maguindanao. Kawawa ang Dato' Udin Sinsuat. Lahat ng problema dito nakikita ko, yung nakawan. Narinig nyo siguro yung isang panday, nagpapanday dito sa Awang, taga Isulan. Yung pinatay, alas 11 ng gabi, pauwi siya ng Isulan, inabangan doon sa may barangay, yung barangay na, Barangay Tito. Dahil sa ulan, sa lakas ng ulan, parang natumba yung motor doon. And then, tinulungan nga nila. Pinasilong doon sa may purok. Pag silong doon sa may purok, pinainom. Nung malasing, alam nyo nung ginawa? Tinaga. Tinaga, kinuha yung motor, nilibing nang hindi alam doon sa taas. Ilang araw, inahanap ng pamilya. 5 days bago nakita yung bangkay. Kasi may nagsumbong. Ayun, pinuntahan namin, inukay yung bangkay, hanggang sa pinatid sa pamilya na yung bangkay. Kasi kung matinong tao, hindi kayang gawin yun. Anong source? Anong nangyari? Bakit ganun na nangyari? Dahil sa Quiapo. Kung makausap niyo yung pumatay, kahit kayo, hindi kayo makapaniwala. Adik. Na kaya walang may dudulot na kabutihan sa bayan ito. Lahat ng problema dito sa, lalo na doon sa Dalikan. Dati, halos lahat ng mga tindahan dyan pinapasukan. Kasi talamak yung pagnanakaw. Nanggagaling din sa droga. Yung mga matigas dyan na bumabalil ng tao, gumagamit din ng drugs. Kaya ako, talagang pursigi akong kahit anong mangyari, kahit ikamatay ko pa, sa ginagawa namin ngayon, sabi nila, bakit hindi ka matakot? Takot lang ako sa taas. Hindi ako takot sa serbisyo ko. Kasi ito yung sinumpa ko sa maraming tao na pagsilbihan kayo ng tama. Kung ano yung pwedeng gawin sa inyo, na yun yung gagawin ko para sa inyong lahat, na may tuwid yung lahat ng mali. Kasi sa Dato' din, nanggaling ako sa Dato' Black, yung ginagawa ko ngayon, hindi ito ginagawa ko na bago. Yung ginawa ko sa Dato' Black dati, ito yung ginagawa ko ngayon. Bakit naging zero crime ang Dato' Black? Bakit naging zero crime? Dahil din sa pag-alis ng Quiapo. Dati, yung mga bangka doon, hindi mo pwedeng iwan dyan sa Dato' Black. Hindi mo pwedeng iwan ng makina doon. Yung bangka mo na nandun yung mga gamit. Kasi pagkagabi, alos lahat yun, lupos. Nawala, ninanakaw. Yung gasolina. Akala mo, may laman yung kamot mo, kaya palahot ka. Pero pag-alis mo na madaling araw, wala na yung gasolina, kaya isuyok. Ikuha ng mga magnanakaw. Kaya ako,
na bilang isang alipin ninyo, kasi hindi man pwede na sabihin ko sa inyo na Vice Mayor ako yung pinakamagandang lalaki. Nalagay ako dito, hindi bilang Vice Mayor na ako yung magutos sa inyo na ito ang gawin nyo. Vice Mayor ako dito na kayo yung magsabi kung ano yung problema nyo, yun yung tatrabahuin ko. Kayo ang naglagay sa akin dito, kaya kayo ang boss ko. Ha? Hindi mo pwedeng baliktarin. Kumbaga pa sa kita ng mga Muslim, nakamala, uli pa nung madakataw. Ikinadato. Ibayin mo yung pagkadato, ibayin mo yung pagiging opisyalis mo, kaya magkaiba yan. Huwag mong pagsabayin. Kasi kung isinabay mo yan, kawawa yung maraming tao. Kaya lahat ng pera nyo mapasok sa bulsa. Ha? Kaya ngayon, ito na yung time na pagbabago. Sukura ko sa Elcano. Sa kanong kinagtabang mo sa laki, nagpapasalamat ako sa suporta nyo. Simula kay Bapa Baba, kasama yung lineup ko, yung mga counselor namin, sa kahit gaano kahirap yung pinagdaanan natin ng eleksyon, yung hirap na pinagdaanan natin, yun yung babalik sa atin ngayon na nasa magandang pamalakad. Basta hanggang nandyan ako, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kami ni Bapa Baba, dahil ang serbisyo namin ay serbisyo para sa masa. Hanggang dito na lang. Magandang tanghali sa inyong lahat. Mahal ko kayong lahat. Kaya, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.